vlog ng isang geopolitical analyst, foreign Mr. David O. In-interview niya si Professor Ana Malindag Uy. At ang pinag-usapan yung issue ng pulburon ng Presidente Marcos Jr. So, pati ito pala napapansin na ng foreign. Okay mga kababayan, ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Rombevoy, kumusta kayo? Mga kababayan natin sa tayong sulok ng mundo, ingat po tayo palagi sa ating ginagawa araw-araw para iwas magkasakit. Mahirap kapag nagkasakit malayo sa ating mga pamilya. Ito ang mga reaksyon ngayon. The Junior sikat sa ibang bansa, pero hindi sikat bilang Pangulo. Sikat bilang pulboronic. Pulboronic pala ang pinag-usapan nito, hindi pala bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Panoorin natin itong buong video. So, hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pag-subscribe mga kababayan nating OFW sa tayong sulok ng mundo. Solid mga Duterte. Ito, panoorin natin dito. See the general viewpoint. Foreign media pinag-uusapan. Sikat. Okay, so salamat kay Nel, yung subscriber ko from Usami City, pinadala niya sa akin ang video na ito. Pakinggan natin ito, yung ulitin ko, geopolitical analyst na foreigner. Pinag-usapan nila, tinanong niya tungkol sa pulburon issue ng presidente. You've talked a few times about the Constitution, and I wanted to ask you a very direct question. There are some allegations of drug use by the president. Is there anything in the laws of the Philippines that can compel him to do a follicle test or to determine whether he has used drugs or not? Is there anything that can force him to take that test, or he can just write it out and never get it done? That is a very So, magandang tanong. Yung issue tungkol sa pulburon, may batas ba sa Pilipinas para mapilit ang Pangulo na magpa-test? May batas ba? I don't know, parang wala. So, kibit. Kaya nga, si Marcos Jr. ay hinamon ng magpa-drug test. Ayaw Ayaw magpa-drug test. Dahil siyempre, magpa-drug test siya, siyempre, positive yun kapag lalabas. Hanggat maaari itatago niya talaga. Pero, kasi kapag tumigil kasi siya, kapag magpa-drug test siya, tapos kapag negative, ay di maligaya ang Pasko, maligayang kaarawan ni The Junior, diba? At mahirap kapag para bang yan, lasinggo, kapag tumigil siya sa paglalasing, sa pag-iinom, ay talagang magkasakit, hindi siya makatulog kapag hindi nakainom. Ganon din sa pulburon, mga kababayan, kapag tumigil sa pagkapulburon, katulad ng matanda na siya, ay talagang hindi siya makatulog. Sakit ang abutin niya kasi hihanap-hanap sa katawan yon. Kaya nga ngayon, sikat siya sa ibang bansa, hindi lang ay sikat sa pagkabilang presidente. Hindi ang presidente ang ang pinag-usapan, pulburon. Masarap ang pulburon higupin, niyup-yupin. Balikan na lang. So, pakinggan natin ang sagot nitong political analyst na Dr. Ana Malindag Uy. very tricky situation because there are allegations against the president. These are allegations and it's out there. It's in social media. Many Filipinos actually are very open and vocal talking about this. That the allegation is that the president is a drug user.
or slash addict to a greater extent. But these are allegations, no? So, but some people would say that it's true, some people would say that it's not. But at the end of the day, this is also a problem in terms of the moral ascendancy and integrity of the presidency, of the office of the president and of the president. So actually there's a call for him to take a drug test to put a stop to this issue first and foremost, and for people to focus on what is important, and that is governance, and taking care of, taking care of whatever kind of governmental function that he needs to attend to. Because right now, Filipino are focusing on this kind of personal issue. That's a personal issue as far as I'm concerned. However, the president is not taking it seriously, and I don't know why, and he kind of set this aside as an issue. But in our constitution, there's no explicit provision on this that you can push and read. There's none explicit. However, it's an issue of public trust, and it's an issue of health of the president, because drug use may be an allegation, it's still related to health, and it's related to mental, the mental health of a person, and it's an issue of public trust. And in this too, there are provisions in the Constitution that, you should not deceive the public. You should, honor the trust given to you by the public. However, even we have those things, we have those provisions in our Constitution, at the end of the day, it's still on the side of the president. How gonna, address this kind of allegation? But at the moment, it seems that he just set it aside as if it does not exist, and he laughed about it. But people like me, it's not a laughing matter. I'm not saying that it's true, but what I'm saying is these are allegations that needs to be settled and needs to be addressed by a sitting president, because it taints the office of the president. It's not just about him. It's about the presidency. It's the office of the president that is now tainted because of this allegation, and the public trust that we have for that office. So that is the matter. That's the issue. And even in my column in last Saturday, I'm saying that the president should take this seriously and do a drug test. It's not hard to do a drug test. You just go and it's a hair follicle test, and that's it. Maybe in 1 hour you have the test and show it to the public. Make it public. So what's wrong with that? Anyone, even I, if you ask me for a drug test, I'll do that anytime. But the problem because you haven't taken Ayaw nga mapa-drug test kasi masarap ang polvoron eh. Masarap ang polvoron subo-subo sa ilong. Kaya nga ayaw magpa-drug test kahit sino pa ang mag-alok sa kanya, ayaw talaga magpa-drug test. drugs. probably. Well, I don't. Definitely not. I'm quite happy. You can take some of mine too. Anytime, So that's the question of many people, even of Filipinos, ordinary. Why is it hard for him to do it when it's not a rocket science? It's a procedure that you can do it in 1 hour and you have the result, and you just have to publicize the result, and that's it. Everything's settled. But he seems not to. It's only settled if he's not taking drugs. Exactly. It is very easy, but he's making it difficult for a reason. Anna, I wanted to pivot a little bit into. Okay, so yun po. Bakit kaya hindi matugunan? Bakit hindi matugunan yung napaka-simpleng hiling ng mamamayan na magpa-drug test? Sinong nagsimula? Si Paulo. Congressman Pulong Duterte, no? Congresswoman Mix Duterte. Sinimulan na nila. So, negative man silang dalawa. Sino pang susunod? Si BP Sara, nagsabi na rin siya na willing siya na magpa-test. But siguro na naging busy dahil nga sa kaliwat kanan na batikos, kaso na yun na. So, but I believe darating ang panahon, magpapa-examine din si BP Sara para once and for all matuldukan na. Si Attorney Vic Rodriguez nga
test na eh. Although, yung usual, I don't know, yung ipinakita niyang resulta nun is yung ihi ata. Hindi yung dito sa buhok. Okay. So, another issue kay BP Sara, yung mental. Bakit kasi mga kababayan, ito si Marcos Jr. ayaw magpa-drug test. Siya ang namumuno sa ating bansang Pilipinas. Siya ang bilang ama, tatay sa ating bansang Pilipinas. Dapat siya ang mangunguna para sumunod ang mga anak niya, mga tao. Kasi siya ang pinaka-poste, pundasyon sa ating bansa. Di ba? Pero naman niyaya siya sa kanyang mga anak para magpa-drug test. Mga anak ha, mga anak, ibig sabihin, yung mga tauhan. Oo, katulad ni Pulong Duterte, ni BP Inday Sara Duterte, pinangunahan. Di ba? Para sumunod ang kaniyang pundasyon. Ito si Marcos Jr. Ayaw matigas ang ulo, di ba? Dapat Marcos Jr., kung ayaw mo talaga, ay lumayas ka na dyan sa Malacanang dahil sinayang mo lang ang bilang presidente mo dyan. Wala kang ginawa. Sayang talaga. Kawawa ang bansa Pilipinas. Grabe talaga. Mayroong, yun pa nga, ayon kay dating Pangulong Duterte, mayroong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Diba? Mental state of maya na parang nasisiraan na daw siya ng ulo. Sabi niya, willing din siya na magpa-psych. Ayun namang nagsasabi kay BP Inday Sara Duterte nga nasiraan na daw ng ulo. Bait ito si BP Inday Sara Duterte. Isang bangag din yun ang nagsasabi niyan. Dapat kayo, magpa-drug test kayo. Mga putragis kayong nagsasabi ng nasiraan bait si BP. Kayo, siguro ang nasiraan ng bait. Hindi si BP. Si BP nagtatrabaho ng maayos, nagtatrabaho para sa bayan. Kayo hindi kayo nagtatrabaho dyan sa Kongreso. Mga putragis kayo. Psychiatric test. Basta ang mga young guns, kasi yung mga young guns, mga batang kongresista, ang Anyway, balik tayo doon sa Pangulo. Bakit ayaw niya? May kanya-kanya na tayong rason. Ako, meron akong alam na dahil bakit ayaw niya. Ang masasaka, ako, kahit ngayon, kung kailangan, any time of the day, kahit bukas magpa-test ako, gamit ang buhok. Kasi, kumpiyansa ako na hindi ako gumamit. Kailan ba yun? Last year ata, nagpa-test ako, urine. Kasi kailangan ko sa lisensya ng yung LTAP, License to Own and Possess a Firearm. Kailangan mo yan. Dali lang. 30 minutes, alam mo na yung resulta. Okay. So, kasi kung malinis ang konsensya mo, alam mo, wala kang ginawa, ay di, bakit hindi go? Okay mga karameboy, yan ang ating mainit na reaksyon. Marcos Jr. sikat sa ibang bansa dahil sa polboronic. Maraming salamat, mabuhay ang mga Pilipino. Ingat po tayo palagi.